And good morning po. God is so good. And all the time. Okay. Mabuti ang Panginoon kung kaya tayo po'y makakatayo sa umagang ito. Amen. And I am inviting everyone to please stand. Sige po, mag-alay po tayo ng papuri sa Panginoon out of our very best. Hallelujah! Woo! Praise your name, Lord. You are our good, good God. You are our great King. You are our Savior. You are our strength, Lord. Blessed be your name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo. Hallelujah! Hallelujah! Oh, bless you, Lord. Hallelujah! Woo! Worship your name, Father. We glorify you, Jesus. We welcome you, Father. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Blessed be your name. To be praised, Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 95, Oh, come, let us sing unto Jehovah. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise unto Him with psalms. For all gods, in His hands are the deep places of the earth, and the heights of the mountains are His also. The sea is His, and He made it, and His hands. Hallelujah. Last verse. For He is our God, and sheep of His hand. Today, oh, that you would hear His voice. Ano pong sabi doon? Let's come. Amen? Let's come into His presence and let's worship the Lord together. Purihin ka, Panginoon. Bless your name. Come on, let's just enjoy the presence of the Lord. Let's clap our hands. Amen. Bless your name, Lord. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Amen. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come one day.
just to surrender, Jesus. Hallelujah. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose. Willingly we choose, Father God. Hallelujah. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. Amen. With all our hearts, soul, mind, and strength, one day sing hallelujah. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Amen. Praise to Jesus. We gladly choose you now. Yes. Just as you are. Let's come. Just as you are. Come. Yes, we come to you, Jesus. Just as you are. Come. Amen. Hallelujah. Just as you are. Come. Amen. Woo! Let's learn this new song at i-meditate natin to. I-deklara natin to sa buhay natin. Sige po. Sabayan niyo po kami. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me, died down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. Amen. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in blood. Kanino daw yon? And it's mine. Hallelujah! Yes, it's mine. I met the author of my story. Woo! Yes, it's mine. Hallelujah! Yes, there is a new name. There is a new name written down in blood. Yes, thank you, Lord. Kami po yun, Panginoon. Salamat po. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. She has left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me, so free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, hallelujah. I'm a new creation in God. The old has gone. There's new life. Woo! I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory. Sino yun? Woo! Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. There is a new name. There is a new name written down in glory, and it's mine. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa pagbabago. Salamat, Panginoon. Hallelujah. And it's mine. There is a new name. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, salamat, Panginoon. I met the author of my story. Yes. Woo. Yes, it's mine. Amen. Lost in shame, past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See,
changed me. Now I'm walking free. I've got a victory. It's over me. I'm so glad He changed me. See now I'm through creation now. Woo! The old is gone. Amen. I live by faith, not by sight. Yeah, there is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Thank you, Lord. I've met the author of my story, and it's mine. There is a new name. There is a new name written down in glory. Yeah, it's mine. Yes, it's mine. Amen. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Wanna sing this together? I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me. Come on, let's declare. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Yes, and it's mine. Thank you, Lord. Yes, it's mine. Woo. I've met the author of my story. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Woo. There is a new name written down in glory. Salamat, Panginoon. Yes, it's mine. Woo. Yes, and the author of my story, Lord, and it's mine. Amen. Yes, it's mine. There is a new name. Yes, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, it's mine. I've met the author of my story. Yes, and it's mine. Yes, it's mine. I want to say that. And it's mine. Yes, it's mine. Woo! Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yeah. Woo! All glory and honor are yours, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Every praise to our God. Every word of worship. One accord. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise to our God. Come on, sing it again. Every praise to our God. Every word of worship, one accord. Every praise, amen, to our God. Ah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Hallelujah. Every praise to our God. Every word of worship. One accord. Every praise to our God. Woo! Yeah. Sing hallelujah.
worship your name. Hallelujah. Every praise to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah to our God. Every praise, Jesus. Every praise to you alone. Is to our God. Come on, let's declare this, church. Oh God, my Savior. Tanggapin natin in Jesus' name. Hallelujah. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, God, my Savior. Oh, God, my Savior. Yes, you are. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. 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 Amen. Yes, He is. Yes, He is. Amen. Yes, He is. Yes, He is. Woo! Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship. Every word of worship. Every honor. Hallelujah. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Bless your name, Lord. Bless your name, Jesus. Every praise. All of our praise, Lord. All of our praise to you alone. Jesus, we worship you. Hallelujah. Glorify you, Jesus. Bless your name, Lord. Jesus, our King, our healer. Bless you, Jesus. Worship you, Lord. Amen. Every praise. Woo! Amen. Is to our God. Woo! Bless you, Jesus. Hallelujah. 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 Woo! Come on, pagsigawan natin ang papuri sa Panginoon. Woo! Every praise is to our God. Every word of worship. Every word of worship. One more. Every praise to our God. Yes. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah. Amen. Every praise to our God. Sing it again. Oh, every praise to our God. Amen. Every word of worship. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming papurit pagsamba, Panginoon. Purihin po kayo, Ama. Is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Amen. Amen. Glory, hallelujah. To our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Woo! Hallelujah. Yes. Hallelujah. Every praise, Father, belongs to you alone, Lord. Walang papuri sa amin, Panginoon, sa
sa'yo lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming sinasamba. Sa umagang ito, God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. You are our Savior. You are our God. You are our healer. We declare it over our body, Father God. You are our strength. You are our hope. Oh, thank you, God. Thank you, God. Worship your name, Father. Worship your name, Jesus. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. Give you thanks, Lord. Give you praise. Praise God. Let's just allow Jesus to move. Let's just allow the Holy Spirit to fill us today. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Lord, this is the prayer of our hearts, Lord. That you make us a sanctuary of yours, Lord. Make us pure. Make us pure and holy, Father God, before you. For thou art holy, Lord. Hallelujah. Oh, bless your name, Father. Bless you, Jesus. Come on, let's sing this song, church. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Sing it again, church. And that's the prayer of our hearts today. Lord, prepare. Yes, Lord, hallelujah. To sanctuary. Make us pure and holy, Father, for thou art holy. Tried and true. Tried and true. With thanksgiving, we
prayer, Lord God. This is our prayer, Lord God. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want, amen, no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Sing it again, church, come on. Fill my cup, fill us, Father, in Jesus' name. Thank you, Lord, thank you, Lord. For things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, hallelujah, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, hallelujah. Thank you, Jesus. So worship your name, Lord. Amen. Fill it up and make me whole. With us today, Lord God. Because there are millions in this world. Amen. Hallelujah. The pleasure earthly things afford, but none can match the water's treasure, amen, that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want. Yes, Lord, feed us till we want no more, Father God. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Fill my cup. Sige po. Sabihin natin sa Lord, Lord, fill my cup. Fill my cup, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Oh, Jesus. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Fill my cup,
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sing that to Jesus, come on. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Hallelujah to your name, Lord. Hallelujah. Come on, let's just sing to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Woo! Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Oh, I praise. Come on, sabihin natin sa Panginoon, I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name, Lord. Amen. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo. Amen. Amen. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you. We thank you, Lord. Amen. 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 Sabihin po natin sa Panginoon. Marami po ba tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon? Sige po, naririnig po tayo ni Lord. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa trabaho. Salamat sa pagkain namin, Panginoon. Salamat sa church. Salamat sa panibagong taon, Panginoon. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, express natin sa Panginoon kung ano nasa loob natin. Panginoon, kay buti-buti mo. Hallelujah. Thank you, Lord.
pati sa Rivers of Joy, Lord. Hallelujah. Mararating namin ang panibagong taon dahil sa iyo, Lord. You sustain the church, Father. You strengthen the church, Panginoon. Ikaw ang nagpalago sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagpatatag, Lord. Salamat, Banal na Espiritu. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo. Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Buti-buti mo, Ama. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat naman. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Father. Come on, let's pause for a while. Let's pause for a while. Let's just allow the keyboard to play. Sige po. Hayaan po natin matanggap natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Habang patuloy tayong sumasamba, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa pagtulong.
kasalanan, pero pinapatawad mo kami. Binibigyan mo kami ng chance tumayo, magbago, dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Amen. Panginoon, salamat po. Luwalhatiin po kayo sa aming kalagitnaan. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw po ang nangusap sa aming lahat. Salamat sa mensahe mo. Salamat, Ama, na ikaw ang nagbabago ng aming buhay. Ikaw ang nagpapalakas sa amin, Lord. Sa dami ng hamon sa buhay, sa dami, Panginoon, ng mga pagsubok, hindi mo kami iniwan, Lord. Kasama ka namin, Panginoon, dahil totoo ang salita mo. Maging sa Rivers of Joy Church, Lord, napakatapat mo sa amin, Panginoon. For how many times naglipat-lipat kami, pero hindi ka nagbago, Ama. Hindi ka nagbago, Lord. Sinustain mo, Panginoon, ang Rivers of Joy. Sinustain mo, Lord, dahil sa biyaya mo. Nandito pa rin kami, Ama. Malakas, Panginoon. Buhay. Hallelujah. It's all by your grace, Lord. Ito po'y sa grasya at biyaya mo. Sige po, pasalamatan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Salamat, Ama. Lord, thank you, thank you. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo sa pamilya namin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan. Inihandog po namin ang kabuuan ng gawain ito. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na maipapahayag sa amin ngayong umaga. Thank you for your anointing to be upon him, Lord. Salamat, Lord, na ikaw ang magsasalita sa amin. Gagamitin mo po, Panginoon, ang aming pastor. Thank you, Father. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyong presensya. Woo! Thank you, Lord. Luwalatiin ka. Sambahin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Woo! Glory to God. Amen. Good morning. We may all be seated. Amen. Pakitingnan nyo nga po ang inyong katabi at sabihin nyo pong, ang ganda mo ngayon at ang gwapo mo ngayon. Yan, ginagaya natin si Ate AC. Praise God. Praise God. Gaano po kabuti ang Diyos sa katabi nyo ngayon? Di ba po, napakabuti ng Panginoon. Tayo po ba'y pinagpala ng banal na Espiritu ngayong umaga? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Malapit ang ating anniversary. Praise God. Sa Sunday na yon. Kaya tayong lahat ay excited para magdiwang at magpasalamat sa ating Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Amen. Praise God. So before we stand again and greet one another with love, we would like to recognize and welcome from Pinalayan, Oriental Mindoro po ito, no? Malilinaw po yung mga mata namin. Pasensya na, masyado malapit to. Okay. Sorry po, Pinamalayan. Pinamalayan. Ahina. Salamat po. Okay, he was invited by Kayla. Basta rito. Sige, Ate Kayla, please. Patayin mo siya, ate. Yan, let's welcome Kuya Matthew. Tama po ba? Welcome, Kuya Matt. Okay na po. Yan, welcome. Mamaya pupunta sila sa'yo. Okay. Yung katabi niyo po ba ay ngayon niyo lang po nakita? Or absent siya nung Sunday? Yan, kamustahin niyo po. At sabihin niyo po, huwag kang mawawala sa Sunday. Bawal absent sa Sunday, ha?
kasi magsi-celebrate tayo. Okay? Again, let's greet one another with love. Again, in-invite ko po lahat na tumayo at tayo po ay magkamayan habang inaawit po natin yung I love this family of rivers of joy. Hallelujah. Welcome also our friends online. God bless you all, mga kapatid. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Sing it again. I love this family of God. Yes, rivers of joy. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of rivers of joy. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great band. Sing it again. I love this family of God. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Amen. Rivers of joy, welcome. Amen. God bless us all. We may all be seated. Magandang umaga po. Marami pong salamat sa ating WL team. Calling all our kids. Tinatawagan ko po lahat ng mga bata dito sa harap. There's a life that's never ending. There's a truth that lights my way. There is mercy. Sige po, I'm inviting everyone na ilay hands po natin ang mga bata po dito sa church. Sige po, let's pray. Lord, salamat po sa buhay ng kanilang magulang, Panginoon, na dinadala po sila rito sa inyong tahanan, O God. And Lord, thank you for the lives of these children, O Father, na sila po ay lalaki in your image and your likeness, O God. And Lord, I also pray and may you bless their teachers, Panginoon, na ang magtuturo po sa kanila ng inyong salita. Lord, naway ang kanilang mga puso at isipan ay maunawaan ng inyong salita at ang inyong kabutihan sa kanilang buhay, O God. And Lord, may they continue to serve you, God, to minister you when they grow up, Panginoon. And you'll be the light in their world, and you'll be the one who lead them, Panginoon, into you, God. And Lord, I pray na kung ano man po ang makapaligid po sa kanila na mga tao, Father, sila po ay maging blessing sa kanila. And Lord, gayon din po sila po ay maging blessing sa iba, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus loves me. Na na
Good morning. Welcome to Rivers of Joy, Foursquare Church. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin niyo ang inyong katabi ng magandang umaga. So praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Lord. Praise the Lord. Diba? Simula sa awitan, no? Grabe yung power ng ating Panginoon. Sino yung grateful yung kanyang puso ngayong umagang ito? Magsabing amen. So kanina nabanggit ni Pastora na we are celebrating our anniversary next week. 29th year, grabe. No, 29. So purihin ang Panginoon dahil we are all excited. At sabi nga, huwag ka nga absent next week. Dahil it is the testimony of the goodness of God. Doon kayo makakakain. Dito, hindi pa. So, ang kakainin natin ngayon ay salita ng Panginoon. Amen. Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Tapos tapikin mo yung sarili mo, para sa akin ang message na to. Kasi tatamaan ka ngayon. Yeah? So bago tayo magsimula, saglit tayo manalangin. Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan ka po namin. Salamat sa kapayapaan sa aming puso. Tinanggal mo ang aming alalahanin habang kami po yung maawit. Habang sinasambit namin ang salitang, thank you Jesus, hallelujah. Maraming salamat Panginoon at hayaan mo na sa oras pong ito, ang salita mo ay mapunta po sa aming puso at isipan. Maging daluyan ito po Panginoon ng pagpapala sa amin. Magkaroon po kami ng character development, mag-increase yung aming faith Panginoon as we hear and listen to your words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ipagpapatuloy po natin for this month of August dahil po ating anniversary. Ang tema po natin is pagyabong, no? Pagsibol. It's about an idea of a plant, no, na tayo lumalago. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang lumago o tumanda lang? Magkaiba yung tumanda sa lumago. Diba? So, and the title of the message this morning is From the Ground Up. No, merong song na ganito. Paborito ko yung song na to, no, kasi yung kantang tuan na to parang wedding song. Pero pag sinabing from the ground up, meaning from the scratch. Simula. No? Pag sa farming, sino dito ang nasubukan na magtanim? Sa farming, to have a good harvest, you need to start from the ground up. Magsisimula ka sa lupa bago ka magtanim, bago magsimula ang pagdidilig, bago pagsisimula ng pagbubunot ng damo sa paligid, at bago mag-harvest. So it's one of the most important thing to have a good harvest from the ground up, yung lupa. So the book na atin pong aaralin po ngayon ay makita natin in the book of Matthew. Yun yung parable of the sower. No? Isang lalaki, kunento ito ni Jesus sa mga tao, na merong isang magtatanim na nagasik ng mga buto. So buksan natin ang ating mga Bible in Matthew chapter 13 verse 3 to 8. Ang sabi po dito, and he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell among the path, and the birds came to devour them. Verse 5, other seeds fell on rocky road, or rocky ground. Rocky road. Ano yun? Ice cream. Sorry, gugutom na ata ako. Other seeds fell on a rocky ground where they did not have much soil. And immediately they sprang up, since they have no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched. And since they have no root, they withered away. Verse 7. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on the good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. Purihin ang pagkakabasa sa salita ng ating Panginoon. So pag sinabing parable, it is a short or a simple story para mai-convey
yung gustong sabihin sa mga tao. Kasi nung panahon ni Jesus, ito yung pinaka-effective way to communicate to people. Bakit? Kasi nung time ni Jesus, majority of them ay walang proper education. Kasi nga they are under Roman, no? And most of them are farmers and most of them are fishermen. Kaya mapapansin niyo, most of the disciples ni Jesus ay farmers and fishermen. Kaya mapapansin ninyo, maraming illustration si Jesus sa mga teachings niya gamit yung illustration ng fishing o kaya farming o kaya puno o kaya tupa. No? Mga shepherd, ganun ang kanyang explanation. To have a familiar situation, nakaka-relate agad sila. Naiintindihan ko yung gusto niya sabihin. So to have to convey the moral and spiritual lesson. No? Sa Greek word, no, ang meaning talaga yun is to compare or comparison. No? Pinagkukumpara yung isang kwento sa spiritual meaning. So yun madalas ang ginagamit ni Jesus. Kapag binasa mo ang Matthew, Mark, and Luke, mapapansin nyo, laging nagsasalita si Jesus using parables. Dahil mas madaling maunawaan ang kwento. Pero sa atin, dahil second hearer tayo, hindi naman sa atin binanggit, hindi naman tayo farmers, minsan kapag binabasa natin yung Bible, ano kaya ibig sabihin ni Jesus dito? Diba? Meron pa doon, parable of the coin, parable of the lost son, ang daming parable. Pero minsan hindi natin siya maunawaan kasi we are not the first hearer. So we need to understand ano ba yung gustong sabihin ng Lord dito para may bigay natin o may bigay sa atin yung personal na message ng Lord sa umagang ito. So, let's unpack yung ating yung kwento. So to understand fully yung parable, maunawaan natin yung gustong sabihin ni Jesus, kailangan natin malaman ano yung meaning ng mga ginamit yung mga salita. So, next slide please. Meron doon 3 component. Meron una, yung sower, no? Meron daw nagasik. So, in blunt interpretation, that is God. The seeds or the seed is the word of God and the soil is the human response. Sa iba, binabanggit nito as human heart. No, puso. No, kasi doon tayo nagre-respond sa ating puso. So, tandaan natin itong yung foundation nito. Yung sower, siya si God, siya ay nag-aasik. No? Kahit na yung tao nag-aasik, ginagamit lang na yung Lord. So si Lord pa rin yun. Amen? So the seed is the word of God and the soil is the human response. So saan tayo dito? Tayo yung soil. Tayo yung binabanggit na lupa. Pero sa kwento ni Jesus na parable, merong 4 na uri ng lupa. Ang tanong, asan ka dito? Kasi we can relate with this to our spiritual life. Most of the Christians, sabi ko nga, hindi pare-parehas ang paglago. Pare-parehas tayong puno, pero hindi pare-parehas ng paglago. Merong iba kamatis, ilang buwan lang yan, tutubo yan, magbubunga na. Meron namang iba, mangga. 30 years na sa church, na Kristiyano, hindi pa rin nagbubunga. Parang tigas ng ulo nito. Impyerno ata to Hindi, di ba? Minsan, ganun. Matagal talaga magbunga yung ibang tao. Tingnan mo yung katabi mo, kung anong puno. Mukha siyang mangga, pastor. Mukhang saging. No? Iba-iba po tayo ng puno. So be patient with one another. Amen. Kasi iba-iba tayo ng paglago. So, we can relate with this dahil merong 4 na bilanggit na klase ng lupa doon. First, yung buto o yung seed na nahulog sa pathway, sa rocky soil, sa thorny soil, and doon sa good soil. So, sabi sa verse 4, and he sowed some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Ano kayang ibig sabihin nito? But thank God dahil kahit yung mga disciples si Jesus, hindi naunawaan ito. Kaya, mapapansin ninyo, sa susunod na mga verses na yan, ang tanong ng mga disciples, bakit ka nagsasalita ng parables? Hindi nga rin namin maintindihan. Hindi rin maintindihan ng mga disciples. Kaya mahalaga discipleship para mas maunawaan natin ang salita ng Panginoon. So, binanggit ni Jesus, sabi ng Jesus siguro,
Halika kayo dito, halika. Tuturo ko sa inyo. So sabi niya sa verse 19, may kita nyo yan, next slide. Sabi doon sa Matthew chapter 13, verse 19, may kita nyo dyan yung comparison. No, yan yung kanina, di ba, yung definition natin ng parable to compare. No? So, next slide please. So, una natin compare yung unang words. Seeds fell among the path. Ibig sabihin doon, in-explain ni Jesus sa verse 19, that is the who hears the word and does not understand. So narinig yung salita, pero hindi naunawaan. Next slide. Sabi doon sa next verse, verse 4, the birds came and devoured them. Ano kayang symbol ng bird? So sabi sa verse 19, the evil one comes and snatched away. Dahil hindi natin naunawaan, narinig mo, nawala agad. Kasi hindi mo naunawaan. Ganun naman, di ba? Pag isang bagay hindi mo naunawaan, hindi nag-retain. Sabi nga nung merong photographic memory, bago hindi mawala sa isip niya yon, kailangan maunawaan niya muna para hindi niya na makalimutan. Hindi siya automatic na pag nakita, parang screenshot, hindi ganoon yung photographic memory, no? Hindi siya ganoon. Dapat maunawaan niya muna. Once na naunawaan niya yon, hindi niya na makakalimutan kahit kailan. No, that's how photographic memory works. Kaya dito, sobrang liwanag na yung salita ng Diyos hindi naunawaan. So, paano to sa atin? So, ito yung, next slide, narinig, pero hindi nakinig. Kasi marami ka na maririnig na salita ng Diyos ngayon. Amen. Kahit saan. Sa cellphone mo, pwede ka na makinig. Nagda-drive ka, naliligo ka, may speaker na kasi, di ba? Kahit saan ka pumunta, lahat meron ng available. Amen. Ilang versions pa ng Tagalog, kung anong klaseng Tagalog ka man. Kung Ilocano, meron. Lahat ng translation meron na halos. No, depende na kung nakatira ka sa ibang tribo. Pero mostly sa Pilipinas, thank God, I think several languages na lang ang walang translation dito. Pero lahat tayo nakakaintindi kasi ng Tagalog. So, madalas natin marinig ang salita ng Panginoon. Amen. Pero ang tanong, nakinig ba tayo? So, yung seed na nahulog sa daanan, eto daw yon. Mga taong nakarinig pero hindi nakinig. So, anong halimbawa nito sa atin? Anong halimbawa ng narinig pero hindi nakinig? Ito yung tipong nagsimba ka, narinig mo yung preaching, pero pagdating ng Monday to Saturday, balik ka pa rin sa dating buhay mo. Dating bisyo, dating ugali, dating pananalita. Walang nagbago nung narinig mo ang salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nung unang lupa. Narinig mo lang, pero never mong in-apply sa iyong buhay. Ikaw pa rin yung boss pagdating ng Monday. Hindi pa rin si Lord. So wag sana tayong maging ganitong klaseng pagtanggap sa salita ng Diyos na narinig natin at hindi natin talagang tunay nilagay sa ating puso. Again, the Word of God is not meant to inform you, but to transform you. Amen. Hindi to information na, makilala mo si Jesus, maliligtas ka. It's not like that. Kung yun ang tingin mo sa salita ng Panginoon, access sa langit, baka hindi ka makapunta ng langit. Kasi it's not how it works. Amen. Maraming idea kasi before na once you accept Jesus verbally, kasi ganun tayo train, no? Sundan mo ako sa panalangin at Panginoon, okay naman po yung repentance. Pero yung repentance without action, without growth, without bearing fruit, is dead. Amen. Sabi nga, faith without work is dead. Wala yun. Walang kwenta yun. Para ka nagsabi ng mahal kita, pero meron kang iba. Sakit nun, di ba? Sabi mo sa Lord, I love you. Ang dami mo pa palang mahal na iba. Huwag ganun. Di ba, Warley?
Huwag ganon. Wala kasi yan, single. Kaya alam kong wala. Ligtas. Good boy yan. Ligtas yan. Pero wag ganon. Madali kasi magsabi na, Lord, mahal kita. Pero, paano ang iyong paggawa? Madali yun eh. No? Kahit katanong ko kayo isa-isa, mahal mo ba si Lord? Lahat kayo mag-oo. Wala namang sabing hindi. Pero ang tanong, kapag ikaw na lang mag-isa, kapag iba na ang kaharap mo, pag hindi na Kristiyano, pag hindi na si pastor ang kaharap mo, sino ka? Anong klaseng lupa ka? Ikaw ba ay, yung salita ba ng Diyos ay parang nahulog sa daanan na narinig mo pero hindi mo na-apply sa iyong puso? Verse 5, sabi dito, other seeds fell on rocky ground where they did not have much soil. Immediately they sprang up since they have no depth of soil. So next slide. So, i-compare ulit natin. I-explain ulit yan ni Jesus. Next slide, please. Sabi doon, yung seed fell on rocky road, ito yung mga nakarinig ulit ng salita ng Diyos. No? Nahulog, pero narinig pa rin. Pero, yung ibig sabihin, immediately sprang up, immediately receive with joy. Aba, nung narinig, uy! Praise the Lord! Diba? Ito yung sige, punta tayo sa outing. Wag muna sa outing. Sa church muna. Punta tayong church. Excited kasi narinig na mabuti ang Panginoon. Ipagpapalaing ka ng Panginoon. Ito yon. Next slide. But when the sun rose, they were scorched. In verse 20, binanggit yun, sa 21, ang sabi doon, they don't last long. Hindi sila tumagal. Bakit kaya? No? So, ibig sabihin nito, ito yung mga klase ng mga believer na believer kapag masaya, quitter kapag malungkot na. Ang bilis na tanggap, masaya, pero nagkaroon ng problema, ayaw na. Amen. Meron bang ganito dito? Naramdaman mo ba ito minsan para nagtampo ka? Ayoko na? Kala ko ba pa naging Christian, maraming blessing? Sino may ganong idea before nung una kang naging Kristiyano? Ako yun ang unang idea ko, na kapag, sabi kasi ng pastor pag tinanggap ko daw si Jesus, may blessing. Narinig ko, totoo naman. Pero nung naglumalakad na ako sa Panginoon, bakit parang ang daming problema? Kala ko ba maraming blessing? Ano kayang blessing yung tinutukoy? Ayoko na. Maraming humihinto along the way. Ang tawag ko dito, seasonal Christians. Ito yung maling attitude natin kapag may problema tayo. Pastor, hindi mo na ako attend. Daming problema Daming stress. Kung kailan ka na stress, doon ka lumalayo. Ayoko na muna. Kapatid, kung ikaw ay may pagsubok ngayon, may pinagdadaanan ka, mas kailangan mo ang Panginoon. Amen. Meron kasi ngayon, sa generation ngayon ng mga kabataan, kapag stress, gusto mo pag-isa, leave me alone. Magsusuot siya ng headset, makikinig ng kanta ni Moira, edi lalo ka nalungkot. Hindi ko maintindihan bakit. Actually, nung mapansin nyo sa Bible, lahat ng may sakit dinadala sa templo. Amen. Lumalapit sa Panginoon kapag mayroon silang problema. Ikaw, kung kailan ka nakaproblema, doon ka lumayo. Bakit? Kaya pag mayroong mga ganun nagpapaalam sa akin, Pastor, wag muna. Like ko sinasabi, wag kang umalis. Patuloy ka lang. Bakit? Kasi pag umalis ka, mahirap bumalik. Hindi hahayaan ng kaaway na makabalik ka pa. Meron na siyang chance paalis na to si Josh. Pag-asa, di ba? Nagkakaroon ng pag-asa yung kaaway. Daano kanya, time ka niyan. Di ba? Sabi sa'yo, mas okay pag-relax pag Sunday, di ba? Pag nasa bahay lang. Relax kapag nasa mall ka lang. Di ba? Pag may problema, lalo tayong nawawala. No, para kang isang lupa na mabato. No? Konting galaw, ayaw na. Kaya, wag, no?
Huwag tayo mag-isa, di ba? Meron pang nagsabi nga, Pastor, alis muna, Pastor, akyat muna akong bundok. Para daw makahanap ng stress reliever. Ay, pagbaba, pagod. Ang taas eh. 4 na oras pala yun, Pastor. 4 na oras pa akyat, 4 na oras pa baba. Kala ko marirelax ako, hindi. Amen. Yung mga material na bagay, hindi tayo marirelax yan. Amen. Anong sabi ni Jesus? Ika'y lumapit sa akin at bibigyan kita ng tunay na kapahingahan. Amen. Yun naman, hindi naman sikreto yun eh. Kay Jesus lalapit. Hindi ka ni kanino. Hindi ka mako-comfort ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Hindi ka mako-comfort niyan. Hindi ka mako-comfort ng ibang tao. Amen. Mako-comfort siguro saglit lang, pero hindi nawawala. Iba ang peace na galing sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, wag sanang dumating yung ganito po. Ikaw ay nandito. Parang ganito. Kapag may problema, lalo kong lumalayo. So, tanggalin natin yung ganong kasi para tayong lupa na mabato. Di ba? Yung tipong kapag outing, ang active. Pag Sunday, ang passive, no? Parang nakita ko, ngayon ko lang ito nakita. Naalala ko tuloy nung meron kaming sa Zambales, meron kaming event ng translation. Training. We're about 25 participants. So, doon kami. Marami kaming tinawag to participate. Tapos kakain na kami, lunchtime. Sabi ko, mag-boodle fight tayo para maganda. Kasama namin mga ita. Boodle fight. Pagpunta ko sa boodle fight, 80 na kami. Sabi ko, oy, sino itong mga to? Nakikita lang pag may kainan. Pagkatapos kumain, Pastor Monroe, si Pastor Miles Monroe, kung manakilala sa mga matatanda dito, kasi matandang pastor na yun. So, isa yun sa mga pinapakinggan ko nagsisimula ako mag-Bible school. Sabi ni Pastor Miles Monroe, the real attendance of a church is in prayer meeting. That's the real attendance ng simbahan. No? Kaya minsan gusto ko nang palitan yung tawag sa atin. Di ba tawag sa atin Sunday service? Baka pag ginawa kong Sunday outing, baka mas maraming mumattend, no? O, Sunday outing, di ba? Kasi pag service minsan parang optional. Binanggit ko to sa mga kabataan na ang pagsunod sa Panginoon hindi optional. Amen. Ang pagsisimba ay hindi optional. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi optional. Amen. So, sabi ko nga, in 1 year we have 365 days. Kung susumahin nyo ang ating pagsisimba every Sunday, that is 2 hours every Sunday, right? Kung kukumputin mo yan in a year, that's only 4 days a year. So out of 365 days, you have 361 for you and 4 days for the Lord sa isang taon. Is it enough na mag-spend ng time sa Panginoon? No, kung susumahin mo lang talaga, may kita mo yung big picture na parang ang liit lang pala na binibigay kong oras sa Panginoon every Sunday. Kaya ini-encourage tayo mag-prayer meeting. Kaya tayo ini-encourage na mag-fellowship. Sama kayo sa fellowship. Mga nanay, UFW, sama kayo. UFM, sama kayo. Mga kabataan, sama lang kayo. Kasi minsan lang kayo maging kabataan. Sabi ko nga enjoyin nyo na kasi maging UFM din kayo pagtandaan ninyo. Ay, bahala kayo. Diba? Maraming contribution sa UFM. Tsaka sa UFW, marami dyan. Sa kabataan, wala pa. Tayo ang sinusuportahan, diba? Bakit? Siyempre, sila yung tawag nito, mga adult natin, no? God gave them means to help also. So, wag sana tayo maging lupa na mabato. Verse 7, other seeds fell among thorns sa, anong tagal ng thorns? Tinikan. And the thorns grew and choked them. No? Nasakal. So sa verse 22, binanggit ni Jesus yung ibig sabihin nito. So una, again, sabi doon, seeds fell among thorns. Next slide. And yun yung those who hear God's word. So lahat naman nakarinig. Kung mapapansin nyo, lahat nakarinig. Consistent ang Lord na bigyan ka ng paalala. Consistent ang Lord na bigyan ka ng chance na makarinig. Next slide. Sabi doon, the thorns grew up and choked them. Ang ibig sabihin noon, crowded out by the worries of this life and lure of wealth. No?
rule of wealth. Ito yung tipong, next slide, yung business, naging business. Yung pagpasok sa trabaho, siyang naging absent kay Lord. Yung business mo, naging business na. Nawala na sa schedule si Lord. Nung nagsimula ka magtrabaho, doon ka naging absent sa Lord. Yung tipong kailan ka pinagpala, doon ka nawala. Diba? Nung una, lumulod ka pag prayer meeting, Lord, magkatrabaho ako, nagkatrabaho ka. Diba? May ganun, nung hirap po na ganun. Nung hirap ka sa business, nasa church ka, nagpipray. Nung nakaluwag-luwag, nasa Boracay ka na. Uy, bakit naman? Ang hirap naman nun. Balik ka muna sa church. Pasalamat muna tayo sa Lord. Amen. Nung nakaluwag-luwag, nag-Singapore. Pastor, dumami customer eh. Hirap ng gano'n, di ba? So, wag natin kalimutan ng Panginoon. No? Makakalungkot po kasi nangyayari sa tunay na buhay. Nangyayari po talaga yon. Nung wala kang trabaho, lagi ka may prayer request, Pastor. Magkatrabaho sana ako, ma-regular sana ako, Pastor. Eh, nung nagkatrabaho ka na, ikaw na yung prayer request namin. Sana makita ka namin. Kapatid namin, di namin nakikita, Lord. Prayer request ka natin. Ikaw na. Hindi mo alam dahil wala ka prayer meeting, di ba? Andun yung pangalan mo. Hindi nyo alam kasi wala kasi prayer meeting. Kasi pag nilalagay dyan every Wednesday, pagkatapos na mag-share, prayer request, pinagpipray yung mga items. Andun ka. Hindi mo malalaman kasi wala ka. Hindi mo alam na pinagpipray ka namin. Pag-pray nga natin si brother, wala eh. May ganon, no? Kung kailan ka nagkaroon ng pagpapala, doon ka nawala. So ito, testimony lang. Yung mentor ko sa music, si Kuya Jun, pastor na siya ngayon, Pastor Jun, sobrang amazed na amazed ako, encouraged ako sa kanyang buhay pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Kasi, every time na nag-a-apply siya ng trabaho at merong Sunday na pasok, hindi niya tinatanggap. Sabi ko, minsan may manager role na binigay sa kanya, hindi niya tinanggap kasi merong, meron daw yung location visit, may Sunday. Pero hindi niya tinanggap. Hindi ko sinabi wag niyong tanggapin yung trabaho, no? Pero, conviction niya yun eh. Conviction niya sa pagsunod sa Panginoon. Pero, hindi madali yun. Kaya ako na-amaze. Kasi, ang hirap gawin nun. Na parang kung ako ilalagay ko yung sarili sitwasyon, na parang sayang yung kita ng Sunday. Sayang yung trabaho. Kasi hindi naman lahat meron. Pero, that's his conviction. Kaya sabi ko, wow. Wow, wow. Ganon din, nung ako'y nagsisimula sa Bible School, most of the musicians ng Capitol are all professionals. No? Yung drummer, professional, may sariling trabaho. Yung tawag nito, yung keyboardist ay may sariling trabaho. Yung tawag nito, yung nagbe-bass, mayroong business, pero laging on time. Hindi nawawala sa practice. Lagi na doon sa simbahan. Sabi ko, itong mga taong ito, nakaka-encourage. At the same time, nakaka-challenge. Parang, ako, nahihirapan pa ako, nalilit pa ako, dyan lang yung dorm mo, tapos bababa lang ako sa Capitol. Minsan nauna pa sila sa akin. So, those kind of things can be a challenge for us na nasan tayo ngayon ng buhay natin. If you have business, no, do you include God in your business? Again, all the opportunity that you have is from the Lord. Amen. All the customer that coming to you is from the Lord. Amen. Lahat yan galing sa Panginoon. Sa iyong trabaho, do you still include God in your schedule? Meron ba bang time para sa Lord sa schedule mo buong araw? Minsan kasi kapag you are working with a company, gigising ka, minsan hindi ka na kumakain, naliligo ka pa ba? Late ka na eh. Hindi ka na maliligo. Babiyahe ka, matatraffic ka, 8 hours ka sa company, uwi ka, pagod ka na, traffic, pag-uwi mo, kakain ka, tutulog. Bukas ulit, ganun na naman. At minsan nakakalimutan na natin ng Lord. Amen? Nangyayari talaga yon. So sa mga working, it happened and it is the reality. So, huwag natin kalimutan ng Panginoon. So kung ganun ang ating buhay, para tayong lupa
na sinasakal na tayo ng tinik, no, dahil sa sobrang kabisihan natin. Verse 8, sabi dito sa verse 8, other seeds fell on good soil. Sabihin natin, good soil. And produced grain, some 100-fold, some 60, and some 30. So, in verse 23, binanggit ni Jesus, anong ibig sabihin nito? So, sabi dito sa verse 23, the seed that fell on the good soil represents, next slide, those who truly hear and understand God's word and produce harvest. No? Ito yung good soil. Produce harvest. Ito yung tipo ng lupa na nakinig, natuto, nagpatuloy, nagpaturo, at naglingkod. Amen. Kasi may harvest eh. Amen, may harvest. Ibig sabihin, nakinig, na-receive mo yung salita, in-apply mo sa iyong buhay. Natuto, yun pala ang ibig sabihin nun. Nagpatuloy, so gagawin ko ito. Nagpaturo, paano pa gawin yung ibang bagay? At naglingkod. Walang harvest kapag walang naglingkod. Kaya nga sabi ni Jesus, the harvest is many, but the workers are few. Ang konti. Ang konti. So, merong isang study before, nung ako'y nagmamasteral, sabi doon na parang, if you have 100 of member in one church, 100, your minister should be around 30% or 40%. That is 30 people. No? So, ang tanong sa atin, ano ba ang average ng Rivers of Joy? No, gaano karami ang minister? Are we in the 30% to the 40%? O baka 1%? Meron kasi simbahan na pastor pa rin lahat gumagawa. No? Sa gitara, pagkatapos mag-gitara yung pastor, paano na? Nasubukan ko rin po yun dahil pinakamahirap pong gawin yun pag wala kang team. No? Mahirap. Mahirap talaga. Lahat tayo tinawag maglingkod. Amen. Merong hindi nag-agree. Ayaw ata. Lahat tayo tinawag na maglingkod. Amen. May dalawang di sure. Talaga ba? Parang di ako kata kaya yan eh. Kung umattend ka ng prayer meeting, may encourage ka. Kasi nung Wednesday, ako po nag-share. Sabi ko nung prayer meeting, na paano bang na kaya mo? Amen. You have the ability to do it. God gave you the ability to serve. Amen. Pastor, wala naman akong talent pero meron kang potential. Amen. At minsan, yung potential natin, nililimitahan natin ang ating sarili. Hanggang dito na lang ako, may anak na ako, hindi ko na kaya, matanda na ako, sakit na ng likod ko Minsan, nililimitahan natin yung ating sarili. Kaya minsan, yung potential hindi natatap. Pero nasabi doon, nagpapaturo. Sige Lord, susubukan kong aralin. Kaya sabi ko nung Wednesday, si Ninang Eve, mag-worship lead. Kakayanin. Si Ate Chona, mag-share ng word. Ganon. Wag ako, pastor! Wag ako. Minsan tanggi tayo ng tanggi minsan. Ang hirap. No? Ang hirap. Kaya tayo po ay makinig, matuto, magpatuloy, magpaturo, at maglingkod sa ating Panginoon. So the question this morning, what kind of soil are you right now? Asan ka sa apat na lupa na binabanggit ni Jesus? Kasi pwedeng nandun ka sa isa. Pwedeng nandun ka sa daanan na hindi mo talaga naunawaan. Hindi ka nga sure kung ligtas ka Ligtas ba talaga ako? Pag namatay pa ako ngayon, mapupunta ba talaga ako ng langit? How? I guarantee that. Kasi hindi natin naunawaan. Maybe you are in that kind of soil. Meron naman, you are in a rocky soil, rocky ground. Na pag may pagsubok, umaayaw na agad. Wag muna. Huwag mo tayo magsimba. Wag muna si Lord. Ako muna. O ikaw naman ay
nasa thorny soil, na sobrang busy mo na nakalimutan mo na ang Lord. Nakalimutan mo na maglingkod, nakalimutan mo na magpasalamat, nakalimutan mo na magpuri, nakalimutan mo na magbigay ng oras sa ating Panginoon. Though, even na nandoon ka sa ganong mga lupa, ang Panginoon ay patuloy tayong pinapalago. Amen. Sabi sa Old Testament, sa Proverbs, ang Diyos ay parang ilog, parang batis, at tayo ay mga puno nasa tabi ng batisan. Na kapag ikaw ay nagpatuloy lumapit sa source, yun yung rivers of joy. Merong joy when you are near of the river. You are the near of the stream. Doon ka tayo lalago. So kung tingin mo parang ganong klaseng lupa ka, hindi mo naunawa anong word, then seek God. Contemplate, Lord, ano ba ako sa'yo? Ano ba relationship natin? Be honest with yourself. Anong relationship mo sa Lord? Then, read the Word of God. Kung pakaramdam mo, tulad ka ng pangalawang lupa, rocky soil, mabilis bumitaw kapag may problema, read the promises of God. Napakaraming pangako ng Panginoon sa'yo na minsan nakakalimutan natin o hindi natin alam. Kaya minsan ang bilis natin bumitaw na hindi natin alam na may pangako pala ang Panginoon. O kung sa tingin mo, nasa pangatlong lupa ka, na nasasakal ka sa dami ng alalahanin at problema, you will found the grace of God. Amen. When you read the Bible. I know, marami sa atin guilty na marami tayong nagawang mali sa Panginoon. But that's how grace works. That despite of what we did, na hindi maganda sa Panginoon, He still blessed us and take care of us. Kaya kung ikaw ay maraming inaalala, read the Word of God and found the grace. Na kahit ano pa yan, He will make a way for you. Sabi nga sa kanta, God will make a way where seems there's no way. He works in ways we cannot see. Amen. God will make a way. And that is a promise. And that's the grace of God. So, let's cultivate our faith through the Word of God. Walang ibang lugar kung saan tayo lalago. Hindi sa church, kung hindi sa salita ng Panginoon. Hanggat hindi ka lumalapit sa salita ng Panginoon, hindi ka lalago. Kahit perfect attendance ka pa this year 2025 sa church, hindi ka lalago, hindi ka lumalapit sa Panginoon at hindi ka lumalapit sa Kanyang salita. Kasi yun lang ang magpapalago sa atin. Kaya mapapansin nyo sa kwento, it's about the seed. Patuloy tayong binibigyan ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang magpapalago sa atin. Yun ang magbibigay sa atin para tayo maging magandang lupa. It is to get the seed in our lives. So let's be a good soil where the seed can grow and bear fruit. Yun ang goal magbunga tayo. Amen. Magbunga tayo. And that's a challenge for us. We are celebrating 29th year yung Rivers of Joy. And we are praying. We are praying a lot. Kahit po ako po, we are praying a lot na, Lord, ano yung direction na gusto mong gawin sa Rivers of Joy? And we are planning several things para lahat ay mayroong chance maglingkod. Baka kasi yung iba gusto maglingkod pero walang chance at hindi alam kung saan at paano. So we will navigate that. Baka kasi ready na yung puso mo. Then, now you're ready to serve. Sa mga kabataan, that's the purpose of discipleship. It is to make you a good soil. So you can produce a harvest. You can bear fruit. Kasi pag sinaba ka kagad, baka ma-stumble ka lang bigla kasi hindi mo alam yung expectations, hindi mo alam yung gagawin mo, ma-intimidate ka kasi parang anong gagawin ko dito?
Amen. So, it's an encouragement for every one of us na to reflect, no, individually. Kasi individual tayong harap sa Panginoon. Ano yung paglilingkod na pwede kong ibigay sa Panginoon? This 2025, we're almost done with the year. 4 months na lang, imagine that. 4 months na lang, tapos na ang 2025. Ano pa yung nagawa ko na sa Panginoon? Ano pa yung gusto kong gawin para sa Panginoon? May nagawa ba talaga ako sa Panginoon ngayong taon na ito? So I challenge your faith na do something for the Lord before the end of 2025. Amen. So lahat po tayo tumayo. And let's ask God to give us strength, to increase our faith, to use us. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, we thank you for your words. We have challenges in life. We have problems. We have stress. We have worries. Pero Lord, hindi sikreto para paano mawala ang lahat ng ito. It is our faith. Our faith can heal us. Our faith can bring miracles. Because we trust you. Because we believe in your name. We believe that you're alive in us, Lord. It is our faith. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, we are asking, Lord, increase our faith. Lahat ng imposible sa aming isip, Panginoon, tanggalin mo ito, Panginoon, dahil wala pong imposible sa inyo. Increase our faith, O God. Iparamdam mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya sa oras pong ito. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? As a symbol of surrender. Lord, andito po kami. We surrender everything to you. Hindi namin control ang lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya Panginoon, hayaan mo na ibigay po namin lahat ito po sa inyo, Panginoon. We trust you, O God. We trust you, Lord. We trust you, our families. We trust you, our business. We trust you, our works. We trust you with our stress. We trust you with our anxieties. We trust you with our problems. We trust you with everything that we have. Kaya Panginoon, sa oras pang ito, pinupuri, pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ay laging nandyan para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng lahat sa amin. Hallelujah. Gawin mo kaming matabang lupa, Panginoon, na ang iyong salita ay manatili sa puso't isipan po namin. At maggamit mo kami, Panginoon. Tanggalin mo ang takot sa paglilingkod. Tanggalin mo ang takot, Panginoon, na binibigay ng kaaway sa amin. We cast that out in Jesus' name. Give us the courage. Give us the passion for the lost people. Give us the passion to serve the people. Make us a servant. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Pinupuri ka namin. Alam mo ang aming puso. At ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Lord, I declare blessing to everyone na nandito, Panginoon. Lord, bless them, O God. Bless them. Bless their families. Give them healing to their families. Yes, O God. Give them the desire of their hearts, Lord. Kung ano man ang kanilang mga prayer request, Lord. Lord, we pray, Lord, na maayos po lahat ng yun, Panginoon. Ganon din, Lord, sa kasama namin online, Lord. Lord, lahat ng ito, Panginoon, hindi nagkataon lamang. You have a purpose. Kaya, Panginoon, naririnig po namin ang mga salitang ito, Panginoon. It is a seed na kailangan po sa aming puso, Panginoon.
At hayaan mo na magbunga po ito. Hallelujah. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Sino po napagpala ng salita ng Panginoon? Amen. So salamat sa Panginoon sa kanyang salita na patuloy na nagiging kalakasan po natin. So habang piniprepare po natin ang ating tithes and offering, as we reminded po sa message na to be a good soil, let's also be reminded to be a good sower with regards sa ating pagbibigay. So let me share po this verse in 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Sabi po, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. And this verse tells us the principle of sowing and reaping. So yung pagtatanim po natin at yung pag-aani. At kapag nagbibigay po tayo sa Panginoon, para po tayong magsasaka na nagtatanim ng buto o ng binhi. So in the same way, sa pagbibigay natin sa Panginoon, we are planting seed of faith. And we know that God Himself promised that He can and will multiply yung seed na yon na sino natin. So we can be a blessing to others. So today, let's give with a cheerful heart. Sabihin po natin sa ating katabi, let's give with a cheerful heart. Amen. And alam natin na ang pagbibigay natin sa Panginoon na nung may pananampalataya at katapatan, alam natin na pararamihin yun ng Panginoon nang higit pa sa ating inaasahan. So hawakan po natin ang ating tithes and offering at tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Praise your name, Jesus. Panginoong Diyos, purihin at luwalhatiin ng iyong pangalan, O God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na kabutihan mo sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Lord. Lahat na meron kami, O God, ay galing sa iyo. At narito kami, O God, buong pusong inaalay, O God, ng aming ikapo bilang pagsunod at pagsamba namin sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord. At sa aming pagbibigay, Lord, pagpalain niyo po ang mga naway magamit po ito sa ikalalago ng iyong ministeryo, O God. And to bless the ministry of this church, O God, and to reach those in need, so Lord. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat kamay na magbibigay, O God. And those who may not have the means, O God, today, provide for them and show them, O God, your abundant grace. Lord, teach us to always give with a cheerful and grateful heart. All the glory and honor belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give.
Ayan, announcement po sa lahat po ng parents ng kids. Paiwan po saglit dahil may practice po kami para sa anniversary. Yun lang po. Thank you. Morning sa ating lahat para po sa mga UFW. Kasasabi lang kanina ni Pastor pag UFW, talagang madaming contribution. Kasi alam natin na may investment na tayo, may ipon, di ba? At tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. So ngayon, i-remind ko lang, kasi alabaster outpouring na naman natin noong September. So, nagsisimula na po tayong mag-collect. So, konting lang sa alabaster natin. Ito po ay nagagamit natin para sa ating mga, yung medyo may katandaan na ba na naging pastor, retired pastor, meron din pong mga yung nag-aaral pa. Basta lahat ng binibigay natin sa alabaster ay kapakik-pakinabang ang napupuntahan nito. At hayaan natin na si Jesus yung magbalik sa atin ito. So si Ate Flor ay lalapit po sa ating mga nanay lang po ito. Hindi sa UFM. Susunod na kayo dyan, sir. Yan, sa ating mga nanay. At hindi naman persahan agad na yung 365 ay kailangan na natin ibigay. Kung ano lang po yung meron kayo available today, pwede nang magbigay tayo kasi until September 15 pa po ito natin forward sa atin pong district. Ayan. So marami pong salamat sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ayan, praise God po. Dahil anniversary natin, kakantayin po natin muli itong kanta na to. Sige ate, makikisuyo, paki-flash po yung... Sabi po sa kanta kanina, diba? There is a new name written in the glory. Diba? At sino daw yon? Tayo po yon. Tayo po'y binago ng Panginoon. Tayo po'y pinapalago ng Lord. Diba? Ang ating team ay pagyabong. Tayo sama-sama tayong lalago, katulad ng message ni Pastor, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang pagdating. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. May I invite everybody again to please stand and let's just meditate this song at ilagay natin sa puso natin at ideklara natin sa buhay natin. Hallelujah. Thank you, Lord. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he's changed me, darkness held me down till Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, so why?